Mga minamahal namin kapatid sa pananampalataya. Araw-araw ay alam natin nakahantad tayo sa iba't ibang uri ng panganib at maging kapahamakan. Binabaka natin ang lahat ng mga ito upang hindi mapinsala itong ating buhay at maging ang ating pamumuhay sa daigdig na ito. Subalit higit diyan, sa ibabaw ng lahat, ay nais nating maingatan at maipagtagumpay na maipakipagbaga itong ating pananampalataya. Sapagkat ito, alam natin ay hahantong sa ating kaligtasan. Sa araw-araw din ng ating pamumuhay sa daigdig na ito, ay alam natin patuloy ang paghadlang ng ating mga kaaway sa pananampalataya. Ayaw nila na tayo ay maligtas sa pagdating ng araw ng pag-uupo. Kaya inakasangkapan nila ang napakaraming mga bagay upang tayo ay pigilin at hadlangan sa paglilingkod na ito na sa gayon ay hindi tayo magtamo ng kaligtasan sa araw ng pag-uupo. Subalit tayo po ay binigyan ng Panginoon Diyos ng mabibisang sandata upang ating maipagtagumpay ang ating pananampalataya at matamo natin ang ating minimiging kaligtasan. Ito ang ating pag-aaralan sa gabi ito. Ating itanong, meron tayong kalaban o kaaway. Sino yun? At dapat natin siyang mapagtagumpayan. Ganito ang sinasabi sa aklat po ng unang Pedro sa 5:8 ay ganito ang ating pong mababasa na pahayag ni Apostol Pedro, ating pong pakinggan. Ang sabi niya, kayo'y magpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na diablo, gaya ng leyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Alam ba ninyo kung sino ang kalaban ng ating pananampalataya at kailangan tayo ay magtagumpay laban sa Kanya? Ang sagot ng banal na kasulatan ay maliwanag, yan po ang diablo. Yung diablo ay tinulad sa leyong umuungal. At ang sabi, gumagala na humahanap siya ng masisilan niyang Iglesia ni Cristo. Tandaan natin, ang mundong ito, ang mga tao, ay nadaya na, nasila na ng diablo ito. Pero tayo, gusto rin yun silain. Gusto niyang biktimahin ang mga Iglesia ni Cristo. Kaya ano po ang ipinayo ng Panginoon Diyos sa atin? Ang sabi, maging mapagpigil tayo. Iyang kasalanan, iyang masama, dapat ay pinipigil natin ang ating sarili upang hindi natin magawa. Ano pa ang sabi ng Biblia? Dapat anyang magpuyat. Yung nagpupuyat, hindi tulog yun. Tandaan natin, ang isang Iglesia ni Cristo ngayon, para huwag kang masilat, madaya ng diablo, kailangan ikaw ay aktibo. Isang Iglesia ni Cristo na sabi ng banal na kasulatan ay mapagpigil. Meron siyang control, disiplina sa kanyang sarili. Kailan po, ayon sa banal na kasulatan, lalong magiging matindi ang magiging pagdaraya nitong diablo na kaaway natin. Hindi natin ang pahayag dito naman sa aklat po ng Apokalipsis sa 12, babasahin po natin
12 at ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Atin pong tingin ang pahayag na ito. Sapagkat ang matinding poot ng Diablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalagi sa kanya. Kailan po lalong magiging matindi, masigi ang gagawing pagdaraya, paninila nitong kaaway nating Diablo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, yan kapag kaunting panahon na lamang ang nalalagi sa kanya. Yung panahon tinutukoy dito, panahon natin. Bakit panahon natin? Abay, malapit na pong magwakas ang mundong ito. Kaya itong Diablo, sinisikap niya na hindi tayo makasama sa kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Siya, Diablo, malapit na siyang itapon ng Diyos sa dagat-dagatang apoy. Gustong-gusto niya na isama ang mga iglesia ni Cristo sa Kanya doon sa parusang walang hanggan. Kaya dapat tayong magtagumpay sa Kanya. Hindi dapat magtagumpay ang Diablo sa atin. Huwag tayong pumayag. Subalit ano ang mabisang sandatang ibinigay sa atin ng Diyos? Yun ang ating panimula kanina. May sandata tayo. Pagkat yung Diablo, makapangyarihan nyo. Hindi mahinang kalaban. Para tayo magtagumpay. Ito yung sandatang iyon. Babasahin ko po ang nakasulat dito naman sa unang Pedro pa rin na binasa natin kanina. Tutuloy lamang natin. Sa kanya 5, babasahin natin hanggang 9 ang pahayag ng apostol na si Pedro. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mamagpuyat. Ang inyong kalaban ng Diablo na gaya ng layong umuumalay gumagala na humahanap ng masisila niya, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman ng mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nasa sanglibutan. Ayon sa libre, ano yung mabisang sandatang ibinigay sa atin ng Diyos para mapagtagumpayan natin ang Diablo? Kaya sabi ng banal na kasulatan, binigyan tayo ng Diyos ng pananampalataya. Kaya ang dapat natin itanong, may pananampalataya ba tayo? Kung wala tayong pananampalataya, ano ipag-iipaglaban mo? Tayo sumasampalataya. At ang sabi ng Panginoon Diyos, yan ang magiging panlaban mo sa Diablo. O paano natin lalabanan ang Diablo? Ang sabi ng Panginoon Diyos, labanan ninyo matatag sa pagitan ng inyong pananampalataya. Kaya napakahalaga sa isang iglesia ni Cristo na mananampalataya. Hindi pwede rito na ikaw ay may alinlangan pa. Hindi ito ang panahon para tayo ay mag-alinlangan at maging mahina, inaktibo o inactive na iglesia ni Cristo. Delikado ang lagay ng isang iglesia ni Cristo hindi mananampalataya. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, madadaya ka. Masisila ka ng Diablo. Paano po ba natamo natin yung pananampalataya? Ito ang pahayag ng banal na kasulatan sa aklat po ng Roma. Ganito ang sinasabi sa 10:14 hanggang 15 sa paminsan-minsan magtatanong tayo. At ganito po ang ating malibinig na pahayag ni Apostol Pablo. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan
At paano silang magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mangakikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Ito ngayon ang tanong sa mga kapatid. Yung pananampalatayang taglay natin, paano natin tinaglay yun? Ang sabi ni Apostol Pablo, ang kailangan ay sinugo. Yan. Ano ang itatanong ko sa inyo? Meron bang sugo ang Diyos sa huling araw na ito, sa ating panahon, na nagturo sa atin ng aral ng dalisay ng Ebanghelyo? Meron! Kaya, yung pong mga natiwalag na ministro na nangangaral ngayon, sabi ng Panginoon Diyos, paano pangangaral kong mga ito? Wala na sa kanila ang otoridad. Ang sabi nga ng apostol na si Pablo, paano mangangaral ang mga ito? Hindi naman sila sinugo, natiwalag na. Ang sinugo ng Panginoon Diyos, galing sa Diyos ang kahalalan at karapatan. Hindi katulad ng mga nangangaral sa mundong ito, kasama na yung mga natiwalang na ministro, na ang ginagamit na karapatan o otoridad ay sarili nila. Hindi gano'n. Kaya ano ang itinuturo nila? Yung kabaliktaran ng katotohanan. Matakin mo ang sabi nila, kahit natiwalag, tapos namatay, mapala daw yun. Tanong sa mga kapatid, totoo ba yung itinuturo yun? Hindi, sapagkat ang sabi ng ating Panginoon Kristo, ang nahiwalay, katulad ng sanga, ano mangyayari? Matutoy at masusunog. Yung bang masusunog, ligtas ba yun? Hindi ligtas yun. At yung natiwala, ang sabi rin ni Apostol Pablo, masamang tao yun. Bakit aakit sa langit ng masamang tao? Hindi mangyayari yun. Sinasabi pa niyang mga natiwala, bawasan na raw yung ating abulod. Ayaw pa nilang tayo mag-abulod. At tingnan ninyo ang kabulaanan at kasinungalingan ng kanilang turo. Palibasa hindi sila mga sinugo. Sabi ng Panginoon Diyos, wala namang authority, walang karapatan. Mag-aabuloy daw yung kanilang mga kasamaang natin walang din online. Sipin mo, napakalaking kasinungalingan at kabulaanan yun. Hindi. Diyan nakasalig ang ating pananampalataya kundi sa itinuro ng sugo. At itong mga bulang ito na mga ministro na walang otoridad, kaya sinasabi nilang sila raw merong aral na hindi itinuro ng sugo. Mantakin mo yun. Napakalaking kayabangan ang lumabas sa mga taong ito na itiniwalag sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kinakasangkapan sila ngayon ng Diablo para dayain tayo. Huwag tayong padayan. Huwag tayong makikinig sa kanila. Anong inaasahan natin? Pagka tayo po ay dinaraya ng ganitong uri ng mga tao, ano ang sinasampalatayanan natin dapat natin gawin? At ito rin ang inaasahan ng Panginoon Diyos na dapat natin gawin. Dito po sa aklat ng Tadeo, sa Judas Tadeo, ganito ang sinasabi sa 1:3. Giliw kong mga kaibigan, mga minamahal, labis-labis kong ninanais o ginagawa ko ang lahat ng pagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa kaligtasan na rito'y nakikibahagi tayong lahat.
ang kaligtasan nating lahat. Subalit, naramdaman ko ang pangailangan na sumulat sa inyo tungkol sa mahalagang bagay na nais ko kayong pasiglahin, hikayatin, himukin, pakiusapan na kayo ay makipaglabang mabuti para sa maalam na pakikipaglaban. Ipagsanggalan ang pananampalataya, ang tunay na mensahe ng Ebanghelyo na ibinigay, isinalin, ipinagkatiwala sa banal na bayan ng Diyos, mga banal ng minsan magpakailanman. Ano inaasahan ng Diyos sa atin na mga mananampalataya at Iglesia ni Cristo ang gagawin natin? Pagka mayroong mga sisira ng ating pananampalataya. Kaya sabi ng Biblia maliwanag, ipakipaglaban natin at ipagsanggalang ang ating pananampalataya. Kaya napakasama sa isang Iglesia ni Cristo na hindi siya nakikipaglaban kung mayroong naninira sa Iglesia. Baliwala sa kanya. Ang tanong natin, kung tatanungin kayo, mahal ba ninyo ang pagka-iglesia ni Cristo ninyo? Anong sagot ninyo? Aba, po. Kaya totoo niyan kahit buhay ating ibibigay. Pagka ang pag-uusapan ay ang ating pagka-iglesia ni Cristo. Ito ang pag-asa ng Diyos sa mga hinigang niya sa huling araw. Ipakipaglaban ng mabuting pakikipaglaban itong ating pananampalataya. Sabi nga ni Apostol Pablo, nakikipaglaban ka, kinakailangan magtagumpay ka. Hindi basta lang nakipaglaban. Sapagkat ang nakataya sa labanan ito ay ang ating kaligtasan. Baka nakarating lang tayo sa iglesia, hindi ka naman makararating sa Diyos. Hindi ka naman makararating sa langit. Kawawa tayo. Sayang ang ating mga puhunan. Kaya kapag ka ang pag-uusapan, pakikipaglaban at pagsasanggalang, ang sabi ng banal na kasulatan, mayroong sisira diyan sa banal na aral na nakasulat sa Ebanghelyo. Isa-isahin natin ang ilan. Ito bang ginagawa natin pagsamba? Aral ba ng Diyos ito? Ano sagot natin? Ayoko. Hindi ito saling o batay sa opinion ng namamahala sa atin. Yung ating pagkaabuloy, yung ba ay aral ng Diyos? Hindi ata malakas ang sagot. Aral ng Diyos? Mabisyo sa abuloy, aral ba ng Diyos yun? Hindi mo. Aral ni Satanas yun. Yung nagsasabi po, abuloy na naman. Ang Diyos ang nagsabi nila, huwag mong kalilimutan eh. Diba? Yung isipan ni Satanas, kontrahin yung aral ng Diyos. Di tayo papayag doon. Ano man ang mangyari, itayaman natin ang ating buhay. Di tayo papayag. Malinlang ng Diablo. Sapagkat pagka tayo nalinlang ng Diablo, siya ang nagtagumpay. Di tayo maliligtas. Ano ba ang sandata na ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos para ating mapagtagumpayan ng Diablo? Ang Diablo, maraming kasangkapan niya. Diba? Sa kapilya, nasa kapilya ka na natatalo ko pa ng Diablo diba? O, tanongin ko ang majority sa inyo, sino natatalo ng Diablo? Nasa kapilya na Nasa bayan ng Diyos yun. Sino? Natutulog. Totoo yun, sinabi ninyo. Kaya binasa natin kanina, hindi ko na masalita, magpuyat kayo. Yung ba nagpupuyat? Tanong sa inyo.
Dilat o natutulog? Dilati. Dilat o pikit? Dilat. Pikit? Hindi. Hindi po. Silbi mo, sumasamba ka sa Diyos para bang lantang gulay ka, di ba? O gaya na sinabi ng Pangulong Diablo, galing sa paghahanap buhay pagtatrabaho, dito natin patutunan sa Diablo, hindi mo ko kaya. Lalabanan kita. Ako hindi nakatulog pagdamag, pero hindi ako matutulog sa panahon ng pagsamba. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Labanan mong matatag. Ganyan ang isang mananampalatayang Iglesia ni Cristo. Ano pa ang ipinagkaloob ng Diyos sa atin para tayo magwagi? Magtagumpay sa ating kaaway ng Diablo. Ito po, ang pahayag. Dito naman ibabasahin ko ang Efeso sa kanyang 16 hanggang 17. Ay ganito ang ating marinig. Bukod dito, ay taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya bilang panangga at pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at masandatahan kayo ng tabak ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ano pang ipinagkaloob ng Panginoon Diyos sa atin upang mapagtagumpayan natin ang Diablo? Kaya liwanag na nabasa natin. Yan po ang mga salita ng Diyos. Kailan natin napapakinggan ang mga salita ng Diyos? Sa panahon ng mga pagsamba. Kaya ang tunay naman na ng palatayang Iglesia ng Cristo, sabit na makasamba. Hindi niya ipagpapalit ito sa anumang bagay. Sapagkat yung mga salita ng Diyos, diyan takot si Satanas. Dito, binabahaginan tayo ng Espiritu Santo. Tabak ng Espiritu na yan ang salita ng Panginoon Diyos. Kaya tinuturuan tayo, pinapayuhan tayo ng pamamahala, huwag ninyong pababayaan ang inyong pagkakatipon o pagsamba. Ulit-ulit na tinuturuan tayo. Ano pa ang itinuturo ng salita ng Diyos? Yung pagbabagong buhay. Huwag tayong maniniwala doon sa sinasabi ng mga protestante na maniwala ka lang, praise the Lord lang, hakyat ka na sa langit. Ba hindi ka no? Sumampalataya tayo sa mga salita ng Panginoon Diyos na kinakailangan gawin ang kalooban o ang mabuting gawa na ipinagagawa ng Diyos sa atin. Kasama ba tayo sa mga pamamahayag ng mga salita ng Diyos? Bahagi ba tayo ron? Kaya sinasabi ng Diyan, huwag ka na sumama ron. Isa ka naman ni Kristo eh. Huwag ka na mag-aanyaya, ligtas ka na naman eh. Kasi yung Diablo, lagi ng kontra yun eh. Kung natatanda ninyo, sa panahon ni Eva ni Adan, sabi ko ng Diyos, huwag kayong kakain ng bunga doon sa gitna ng punong kahoy na nakatanim doon. Ang Diablo sabi niya, hindi totoo sinabi ng Diyos. Ako paniwalaan ninyo. Tama. Kaya, ano man ang mangyari, ano man ang hirap, sa aral ng Diyos tayo susunod. Yung ating pagbabagong buhay, napakahalaga sapagkat sabi ng banal na kasulatan, hindi ka maliligtas kung ang iyong ginagawa ay masama.
Hindi ka rin maligtas kung ang kapatid hindi mo iniibig. So, paano mangyayari yun? Ang lahat ng mga makararating sa langit, iyan ang sabi ng banal na nakasulat ay nakasunod sa mga aral ng Panginoon Diyos. Kaya yung bayan banal, tinawag na bayan ng mga banal. Hindi ka naman banal. Hindi ka makararating daw. Bakit sinasabi ng pamamahala ito sa ating ngayon? Baka nadadaya ka ng Diablo, di mo pa alam. Ang mga aral ng Diyos, itinuturong lagi sa atin, kaya hindi nagkukulang ang pamamahala sa atin. Para tayo ay maging mananampalataya. Kaya sa natin dapat ituon ang ating paningin upang magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya. Ito po ang pahayag ni Apostol Pablo muli sa aklat ng Roma. Babasahin ko po ang 20. Itutuloy po natin hanggang 21 at ganito ang sinasabi. Kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nag-alinlangan sa pagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos at lubos na nanalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon. Saan natin dapat ituon ang ating paningin upang magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya? Abay, gaya ng ginawa ni Abraham. Nakatuon ang kanyang paningin sa pangako at magagawa ng Panginoon Diyos. Sa kapangyarihan ng Diyos na yun, si Abraham nanalig at sumampalataya. Magkaroon tayo ng kaunti. Di ba pinangakuan ng Diyos si Abraham na magkakaroon ng anak? Pinangakuan o hindi? Pero ano kalagayan ni Abraham at saka ng kanyang asawa? Si Abraham ay batang-bata ba? Gaano matanda? Kasi tanda ba ni Kaledi? Matanda sa kanya. Matanda sa kanina naman sa atin. Ilan na kaya na? Ang tanda ni Abraham. Mahigit na 100 taon na. At gayon din si Sarah. Ang kalagayan ni Sarah ay ano? Meron ba nanganganak na ba? Wala. Pero sabi ni Abraham, ang Diyos ang nangako makapangyarihan sa lahat yun Ang tanong sa inyo ngayon, lalong-lalo na sa mga awit, nagkaanak ba si Abraham o hindi? Ganoon din tayo. Mga kapatid. Maaaring may sakit. Sumampalataya tayo sa Diyos. Kaya-kaya niyang gamutin ang aling makaramdaman, taglay ng tao. Ang pabigat po ang problema ko, kaya-kaya ng Diyos yan. Hindi tayo dapat mag-alinlangan. Masyado kang nai-stress sa buhay na ito. Kaya-kaya ng Diyos na tulungan ka. Pananampalataya ang dapat nating taglayin. Gaya ng pananampalataya ni Abraham. Bakit? Walang limitasyon ang kapangyarihan ng Diyos. Ang tao may limitasyon. Nangako, hindi natutupad. Pero ang Diyos, kaya-kaya niyang tuparin ang kanyang ipinangako. Ano garantiya ng Panginoon Diyos sa mga salita niya at kanyang ipinangako? Ganito ang ating mababasa. Dito po sa Bilang 23:19. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao.
Ano bang sabihin niya kanyang gagawin? Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Ayon sa Biblia, ano garantiya ng Diyos mismo sa kanyang mga salita at sa kanyang mga ipinangako? Kaya liwanag ng ating nabasa. Ang Diyos una, hindi sinungaling na katulad ng tao. Ano pa? Aba, ano bang sabihin niya kanyang gagawin? Kung nangako man siya, kanyang tutuparin. Walang dagdag at walang bawas na binasa natin ang kapangyarihan ng ating Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Bakit natin itinitindi yan? Kaya sapagkat alam natin ang panahon natin, napakahirap. Napakatindi ng mga bagabag na lumarating sa buhay ng pamilya ng mga Iglesia ni Cristo. Hindi ba natin sinasabi sa isa't isa? Sa Diyos na lang natin sinasabi. Pero narinig natin ang Panginoon Diyos. Nasabi ng Panginoon Diyos na narinig natin sa banal na kasulatan tutuparin niya ang kanyang ipinangako. Gagawin niya ang kanyang sinalita. Meron ba ipinangako sa atin ng mga Iglesia ni Cristo sa uling araw na mapananaligan natin? Tingnan natin ang pahayag ng Santong Sulat sa Isaias. Ganito po ang ating mababasa sa 41 at ang talakay 17. Ganito po ang ating maririnig. Ang sabi ng Diyos, kapag inabot na matinding uhaw ang aking bayan, na halos matuyo ang kanilang lalamunan, akong si Yahweh ang gagawa ng paraan, akong Diyos ng Israel ay hindi magpapabaya. Pero ba ipinangako sa atin ang Panginoon Diyos na dapat nating lubos na panaligan? Mapapanaligan natin at masasampalatayanan ang narinig natin sa banal na kasulatan. Kapag ang bayan ng Panginoon Diyos, gaya ng binanggit sa Biblia, nasa matinding uhaw, natutuyo ang kanyang lalamunan, yan ay nauukol sa buhay na ito. Mga pangangailangan sa buhay na ito na napakahirap. Kung titignan natin, wala nang mas napakahirap na buhay at pamumuhay kundi sa panahon natin na malapit na dumating ang ating kaligtasan. Ano ang pangako ng Panginoon Diyos sa kanyang bayan? Kaya sabi dito, ang Diyos na yun, Diyos ng Israel noon, at Diyos din natin ngayon, hindi siya magpapabaya. Siya ang gagawa ng paraan. Isipin ninyo yan. Anong suliranin na hindi magagawa ng paraan ng Diyos? Anong karamdaman na hindi mapagagaling ng Diyos? Ano ang bumabagabag sa atin na hindi kaya lunasan ng Panginoon Diyos? Nariyan ang Diyos. Ibibigay niya sa atin kaano man kahirap ang pamumuhay ngayon. Walang imposible sa Panginoon Diyos. Kapag yung mga imposible na nakikita at alam ng tao, sa Diyos hindi imposible yan. Ganoon tayo kinukumbinsi ng Panginoon Diyos. Subalit ano ang kanyang kondisyon? Pagkat ang Diyos na yun, hindi na lang basta iaabot sa atin yung ating kailangan. Meron siyang kondisyon. Ito yung kondisyon na yun, mga kapatid. Sa 7:12 hanggang 13. Ano nito po ang ating mababasang pahayag ng Panginoon Diyos. Aklat po ng Deuteronomy. Kung pag-uukulan ng pansin ang mga utos na ito at maingat ninyong susundin, tutuparin ng Panginoon ninyong Diyos ang kanyang tipag ng pag-ibig na ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Mamahalin niya kayo
Pagpapalain at pararamihin ang inyong bilang. Pagpapalain niya ang inyong mga supling, ang bunga ng inyong halaman, ang inyong trigo, ang bagong alak at langis, at mga disiro ng inyong bakahan at mga kordero ng inyong mga kawan sa lupain ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Ayon sa Biblia, ano ang kondisyon ng Panginoon Diyos? Upang tuparin naman niya ang kanyang salita, tuparin naman niya ang kanyang pangako. E maliwanag ang salita ng Panginoon Diyos. Maingat kanya natin sundin ang kanyang mga utos. Kaya dito sa iglesia natin pinagbibilangan, hindi lang tayo iglesia ni Cristo sa salita. Tayo yung iglesia ni Cristo sa gawa, sa pagiging masunurin sa mga utos ng Panginoon Diyos. At ang pagsunod natin ayon sa banal na kasulatan, kailangan din maingat tayo. Ano ang mga ipinangako ng Diyos? Ang binanggitin ukol sa buhay nito. Lahat ng pangangailangan, sabi ng Diyos, ipagkakaroon ko sa inyo. Pagpapalain ko kayo. Maaaring sagana tayo sa lahat ng bagay. Kung iisipin natin, paano naman kung magulo ang pamilya mo? Hindi pagpapala yan. Bakit? Sapagkat maaaring sagana sa buhay nito, subalit hindi naman binigyan ng pagpapala yung kanyang sambahayan. Ano dahilan? Hindi naman nasigla na Iglesia ni Cristo. Ano ba baga? Hindi naman nakikibahagi sa lahat ng mga gawain ng Iglesia. Dapat makita yan ng mga magulang sa kanilang mga anak kung masisigla ba sila o hindi. Bakit? Sapagkat hindi lang ang mga magulang ang dapat maligtas. Kailangan maligtas din ang ating mga anak. Sa buhay na ito na hindi nabubuti, at iyan ang palatandaan malapit ng araw ng pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Ipinangako ng Diyos, hindi kayo mapulangin sa inyong pangailangan. Pagpapalain ko ang ating bayan. Sampalatayaan na natin. Dapat ay mataas ang uri ng ating pagkakilala sa Panginoon Diyos. Dapat mananampalataya tayo aktibong iglesia ni Kristo. Mahalag ang ating puso sa pag-ibig sa Kanya, sa pagsunod sa Kanyang kalooban. Huwag sanang sa iglesia lang tayo makarating, kapatid. Dalangin natin sa Diyos, isama mo ako sa iyong bayan. Pagbabalik ng Panginoon Yesu Kristo, huwag akong makalimutan. Mula sa mga magulang, mga anak, mga amin na po, makasama sa pagliligtas. Dito yung totoong napakalapit mo. Takot na takot ang mga tao sa daigdig ngayon. Mga karamdamang hindi gumagaling at pumapatay ng libo-libong mga tao. Pero ang sabi ng Panginoon Diyos, hindi ka maaano yan. Kung bahala yan, ako anya ang gagawa ng paraan. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang may salita at may pangako niya. Tatayo tayo ng kapatid.